Merong brownout dito sa amin ngayon. Patay itong Nest Hub ko. Pero patay rin yung aking Wi-Fi. Supposedly, hindi ito namamatay. Kasi meron ako ditong UPS, yung mini UPS. Pero yung mini UPS ay hindi nagpa-function. Yung battery niya ay wala, hindi gumagana. Hindi ko ito napansin. Ngayon lang na nag-brownout siya. Brownout, pero yung aking UPS ay hindi nagpa-function. Patay siya. Patay ang aking Xiaomi Home Hub. Patay din aking router. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Reset natin ito. Tingnan natin. Wala talaga. Second time na ito nangyari, ang una, binuksan ko, wala naman ako nakita sira. Then, ngayon, na naman. So, check natin ito ulit. So, ito, meron siyang 4 na baterya dito. Yung baterya niya pala is lithium-ion 18650 as indicated here. Then, the ratings is 3.6 volts at 9.36 watt hours. Meron siya May 3.7 volts siya. So may laman ang baterya. So by mere inspection, wala tayong makikita dito na signs, physical signs na may sira. Ang baterya, as I've tested, meron siyang 3.7 volts. So okay tong mga lithium-ion batteries niya. Ang ganitong klaseng circuit board ay mahirap ayusin kasi almost mas marami kasing mga SMDs. Okay, try natin matanggal ba tong kanyang board. This is the main board. This is the board para sa PoE. Meron pa bang screw? Wala na siguro. Okay. So, ganun lang siya ka-simple. Okay. So, wala talagang signs of any na may sira siya na component. Physically, wala tayong makikita. Then, puro na to mga SMDs Capacitors niya, looks good lahat. Walang signs of any degradation. Okay, may mga test points to. Tingnan nyo. That's ground and 9 volts. Dito naman is test points ng 12 volts, ground and 12 volts. And sa kabila naman, meron dito. Ito naman is for the ground and 5 volts. I-test natin siya. Tingnan natin ang metro kung meron ba siyang laman na from the battery Test points to aking try. Unahin ko tong 9 volts. Tingnan nyo, walang reading. Resistance ang meron. Then sa 12 volts, wala rin. Sa 5 volts, nakatago 5 volts. 5 volts, wala rin. So, in short, wala talagang out mula dito. Now, kung makikita natin yung kanyang PCB here, obvious na obvious naman yung divisions dito. May butas dito. See? Butas yan. Butas. 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 It means that's the hot side. That's from the AC line. Then, ang side dito is the DC na. Then, dito is yung UPS side. Okay? Now, narinig nyo sa background, bumalik na yung kuryente. So, i-plug ko to. Titingnan natin. I-measure natin. By the way, the mic's off right now. To turn it back on, press the button that controls the microphone. Okay, bumalik na ang kuryente. Try natin. Okay. You see? Umiilaw siya.
So, i-measure natin ulit yung ano niya ha, yung out niya. So, let's first try the 9 volts. Tingnan natin, 9 volts. Tingnan mo, 9.25. Then, dito naman is 10.10. That's the 12 volts, 11.77. Ang sa 5 volts, hanapin ko pa. This is the 5 volts. 5.006. Okay? So, tama. So, gumagana actually ang AC to DC out niya. Ang hindi gumagana, yung from the battery to the board. So, bali, yung UPS function niya ang hindi nagtrabaho. Frankly speaking, I cannot repair this. But I can still use this because ang out niya ay magagamit pa natin. Try natin ha. So, lagyan natin na itong USB, yung ilaw. Tingnan nyo. Yeah, umiilaw siya. Oh. Okay? So, pumapunction na siya. So, may out siya. Ang problema lang is, kung mag-brown out, hindi lalabas ang power supply mula dito sa baterya, papunta dito sa kanya out. So, ang problema is dito na side, yung UPS side niya dito. So, this is the AC side, the hot side, then dito na yung out niya sa DC voltages, then dito yung UPS niya, which will process the power supply galing dito sa battery. Yun ang problema dito. Yan, mahirap na ayusin. In the meantime, gagamitin ko lang muna ito as power supply. No longer a UPS. Dito, mapapansin nyo, umiilaw tong UPS, all green. It means naka-AC yan, punong-puno. So, isisahin natin, unahin ko yung internet, yung router. Ito yung router, this is 12 volts. So, unahin ko to. 12 volts, ito na, 12 volts. Okay. So, umiilaw na yung router natin. Then, next is yung ating showing home na dito sa USB 5 volts. Umiilaw na rin. So, walang problema talaga. From AC, power supply, direct to the, nag-bypass siya sa UPS, direkta dito sa output niya. But again, baterya niya, under the UPS system nito, papunta sa outlet wala. Hindi siya papasok. Check natin ngayon kung magpa-function ba ulit yung UPS. Tanggalin natin ang power supply. Off siya. So may problema talaga. It's not fair to conclude and generalize na ang ganitong klaseng mini UPS, ganitong brand, ay madaling masira o hindi siya matibay. May mga product kasi na talagang may problema yung isa or dalawa. So, nagkakataon lang siguro na ang nabili ko ay ganito na siya, may problema. So, madali siyang nasira. I can only conclude na pangit to, di dapat ito bibilhin kung marami sa inyo ang katulad ko na nagka-experience ng ganitong sira. Please comment below kung meron kayong sagot o feedback tungkol sa sinabi ko na baka may experience kayo katulad ko. Daghang salamat, bye.